Ngunit hindi na nakipag-usap si Hong sa kanya pagkatapos marinig siyang tawagin siyang isang babae at agad na inatakihan gamit ang kanyang fire attack at ginamit ang flaming virtual ripple. Ngunit ang mandirigma ay nagulat at medyo nalito. Pagkatapos ng lahat, ang atake ni Hangs ay ganap na sinunog siya ng buhay. Nagtanong ang matanda pagkatapos noon, ang isang spirit transformation stage cultivator ba ay namatay lamang ng ganoon? Nagtanong si Chief Fan, kailan lumitaw ang ganoong mga makapangyarihang cultivator sa kanilang mailap na rehiyon. At tinawag pa niya ang sarili na isang pioneer sa mailap na rehiyon na ito. Ngunit narito ito, ang mga bagong peak ay nakatago sa likod ng mga bundok, at ang mga hindi kilalang taas ay umaabot sa kabila ng langit. Pagkatapos, lumapit si Hong sa maestro. Nagulat si Fan at nagtanong, ito ba ang disipulo ni Soaring Peak Lord, si Lena? Ngunit sino ang nagsabi na ang Soaring Peak Lord ay nasa Nth Soul Stage? Paano magkakaroon ng isang Nth Spirit Stage Cultivator ng isang Nth Soul Stage disipulo? At marahil ang sekta na iyon ay ganoon makapangyarihan. Lumakad ang pinuno kay Junior Y at nagtanong kung naiintindihan niya ang sinasabi niya. Ito ang Heavenly Ascension Sect. Hayaan siyang tumakas at pipigilan nila sila. Sumagot din si Xiao ng oo. Hanggat nabubuhay siya, ang Juwontin Sect ay may pagkakataon na mabuhay muli. Hindi siya maaaring mamatay dito. Sinabi ni Lin sa pinuno ng clan na huwag mag-alala. Ayos lang siya. Hayaan siyang ipakilala ang bagong disipulo. Lumapit si Ler at sinabi na tinatanggap niya ang mga matatanda. Sumagot si Lin na pagkatapos malutas ang mga problema ng Harmony Kingdom, nakahanap siya ng isang promising na babae, ang anak na babae ni Emperor Wei. Sa pinakamataas na kalidad na Rootwater Soul, ito ay ideal para sa peak ng Heavenly Fragrances. Lumakad si Liner kay Sua at sinabi na tinatanggap niya ang maestro. Agad na napansin ni Su na ang maliit na babae na ito ay ang tunay na embodiment ng espiritualidad. Ngunit hindi umalis si Xiao sa ganoon at sumigaw kay Lin na huwag siyang maliitin. Si Lin at lahat ng mula sa Xuanten Set, magbabayad sila ng kanilang mga buhay para sa kanyang ama. At si Lin ay natural na magdurusa sa loob ng mahabang panahon. Nagtanong si Lin sa kanya, makikipagkumpetensya ba siya sa kanya? Hindi man lang siya karapat-dapat sa naiyon. Agad na inutusan ni Lin si Hong na sumunod sa kanya at turuan siya ng kapakumbabaan tulad ng itinuro niya sa kanya. At nagpa siya si Hong na siya ay tulad ng isang aso na pinakawalan mula sa kadena at hindi talaga siya ang kanyang aso. At agad siyang tumakbo pagkatapos nila. Tinawag ni Xia Oinghong ang kanyang mentor na isang duwag at sinabi na siya mismo ay natatakot na makilala siya ng harapan, isang tunay na santo. Tiningnan siya ni Hong at sumagot na ang pamamagitan ng kanyang mentor ay hindi kinakailangan upang labanan siya. Ngunit nagtanong si Xiao na may ganoong lakas at kagandahan, bakit siya maghihirap sa isang kaawa-awang sekta? Hayaan siyang tanggapin ang kanilang alok, at ang Heavenly Ascension Sect ay magkakaloob sa kanya ng pinakamataas na mga pabor. Ngunit sinabi ni Hong na hindi siya interesado. Tinawag siya ni Xiao na isang babae at nagtanong kung tumanggi ba talaga siyang mag-isip tungkol dito. Sumagot si Hong na tama ang kanyang mentor, at ang ama ni Xiao ay isang idiot, at siya, ang kanyang anak, ay isang doble na idiot. Nakinig si Xiao sa kanya at sinabi na dahil tumanggi siya sa treat, hayaan siyang maparusahan at agad siyang inatakihan, naglabas ng isang umiikot na fire attack, itinutok niya ito ng diretso sa kanya. Ngunit hindi nawala ang ulo ni Hong at ginamit niya ang kanyang meteorite flame. Tiniis ni Hong ang lahat at itinaboy ang kanyang atake ng may kadalian. Nagtanong si Xiao sa pagtataka, ano? Sinira niya ang kanyang teknik ng ganoon kadali. Nagtanong si Hong sa kanya, iyan na ba ang lahat? Sinabi ni Xiao sa kanya na huwag magalak. Ito ay ang simula pa lamang. Inilabas ni Xiao ang lahat ng kanyang lakas at nagpa siya na ipakita kung ano talaga ang kaya niya at gamitin ang Fist of the Solar Deity. Sinabi ng pinuno sa sandaling ito na ang Holy Sun ay tunay na pinagkalooban ng isang banal na regalo, ang kanyang pinakamataas na heavenly rank technique na magkakasuwato na pinagsama sa kanyang solar immortal body ay nagtaglay ng ganoong kapangyarihan na ito ay may kakayahang sirain kahit ang isang spirit transformation stage cultivator. At kung ang kalaban ay umabot na sa stage ng fusion, kung gayon walang alinlangan na magdurusa siya ng malaking pagkalugi kapag naharap sa ganoong perfection. At bigla si Xiao pagkatapos ng kanyang malakas na atake ay sinabi na hiniling niya iyon.
At sa sandali ng counterattack, isang pagsabog ang nangyari. Lahat ng mga tao ay nagulat sa kanilang nakita. At si Xiao ay masaya na natapos na niya ang disipulo ni Lin. Ngunit tiningnan ng mabuti pagkatapos ng usok, nakita niya ang buong mukha ni Hong, na nanatiling buhay pagkatapos ng ganoong malakas na atake. Siya ay nagulat at sumigaw na hindi ito maaaring mangyari. Hindi siya naniniwala rito. Siya ay ipinanganak para sa immortalidad, at siya ay walang katalo-talo sa gitna ng mga katumbas. Ngunit hindi huminto si Xiao sa ganoon at nagpatuloy na manakit pa at tapusin ang trabaho. Ngunit sinabi ni Hong na ang Poloka ay nasa balon, at ang lahat ng galit na naipon niya dahil kay Yaling, ilalabas niya sa kanya at hayaan siyang malaman ng tunay na kahihiyan. Ngunit si Hong ay mas malakas kaysa sa kanya at nagpatuloy na gumawa ng kanyang mga counterattack at sinira ang Xiao na ito sa isang sandali. Sa sandaling iyon, nag-iisip si Xiao, bakit natunaw ang lahat ng kanyang mga atake tulad ng pagtama sa cotton wool. Walang epekto, at mas mahina ba talaga siya kaysa sa kanya? Sinabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganoong martial prowess sa gitna ng mga cultivator ng Heavenly Ascension Sect. Paano magtataas ang isang kaawa-awang sekta ng ganoong disipulo? Sinabi ni Hong sa kanya na siya ay isang mahina lamang at iyon ang lahat. Sumigaw ang mga matatanda sa Holy Sun na huwag magduda. Siya ang piniling bayani ng Heavenly Ascension Sect na ipinanganak para sa immortalidad. Biglang sinabi ni Xiao na siya ay isang Holy Sun na ipinanganak para sa immortalidad. At inilabas niya ulit ang kanyang susi at sinabi na hindi pa siya natatalo, at ginamit niya ang kanyang Solar Immortal Body at sinabi sa kanya na gumising at ginamit ang Initial Divine Eclipse Technique at ipinadala ito ng diretsyo sa katawan ni Han. Ngunit hindi natakot si Hong at sinabi na ito ay laro ng bata at ipapakita niya sa kanya ang tunay na kahulugan ng mga salitang walang katalo-talo sa gitna ng mga katumbas at ipapakita niya sa kanya ang pagkakaiba sa pagitan nila at ginamit niya ang 7-colored flame attack at inilabas niya ang lahat ng nasa loob niya. Nagulat si Chief Fan at sinabi, ang lalaking ito ay may ganoong level ng lakas. Siya ba talaga ay nasa spirit transformation stage lamang? Sinabi ng mga matatanda na ang kapangyarihan na ito at posible ba talagang sirain niya kahit ang isang umabot sa fusion stage. At nagtataka ako kung sino ang mananalo sa huli. Ngunit nang makita nila si Xiao na nahulog sa lupa, nagsimulang magkatuwaan ang mga tao na ito ang Holy Son ng Heavenly Ascension Sect. Natalo ba talaga siya? Nagtanong si Ahong sa kanila kung paano naglakas loob ang isang kislap na makipagkumpetensya sa liwanag ng full moon. Nakita din ng pinuno ito at sinabi sa nakatatandang kapatid na ang kanyang disipulo ay masyadong malakas. Sumagot din si Xiao na bagaman tinalo niya si Xiao, ang Heavenly Ascension Sect ay mayroon pa ring maraming mga matatanda. Mas mabuti para sa kanila na umalis ng mabilis. Biglang sumali si Lin sa pag-uusap at sinabi sa kanila na huwag mag-alala. Walang kailangang mag-alala tungkol dito. Nakita ang kanyang estudyante, sinabi ni Lin kay Hong na magkakaroon siya ng dagdag na hapunan ngayon. Sumagot ang estudyante na nagpapasalamat siya sa guro. Nagulat si Xiao at sinabi na natalo siya. Ngunit bigla, may lumingon sa kanya at sinabi sa kanya na lumingon. Sinabi ni Xiao sa Fire Elder na natalo siya. Siya ay walang katalo-talo sa kanyang realm at nagdala siya ng kahihiyan sa Heavenly Ascension Sect. Ngunit ang matanda ay hindi talaga inaasahan na ang Saint Son ay tatalunan ng disipulo ng mailap na rehiyon. Ang kanyang Daoist Heart ay nayayanig. Kung magpapatuloy ito, ang reputasyon ng Heavenly Ascension Sect ay masisira. Sinabi ng matanda sa Holy Son na huwag mag-isip tungkol sa hindi kinakailangang mga bagay. Mayroon siyang isang dakilang kinabukasan sa harapan niya. Siya ay ipinanganak upang maging immortal at kailangan nilang palakasin ang kanyang Daoist Heart at sirain ang mga barbarian na ito mula sa mailap na rehiyon upang ibalik ang kadakilaan ng kanilang sekta. Nagsimulang sumigaw ang matanda na kailangan mayroong gantimpala para sa pag-insulto sa Holy Son ng Heavenly Ascension Sect. At nagtanong siya kung sino ang pupunta at sisirain ang mga barbarian na ito. Hindi inaasahan, isang tao mula sa kanilang sekta ang nagsabi na pupunta siya. Nagsimulang magkatuwaan ang mga mandirigma na tulad ng inaasahan, ang Heavenly Ascension Sect ay may malalim na ugat. Sa oras na ito nagpadala sila ng siyam na Fusion Stage Masters. Bagaman tinalo ng babaeng ito ang Holy Son, siya ay nasa Spirit Transformation Stage lamang.
Sa harap ng mga fusion masters, siya ay wala lang. Ngunit sinabi ng monghe na ang ganoong pag-aaksaya ng talento. Ganoong nakakahiya talaga. Nakita ni Hong na may umaatake sa kanila at nagtanong, dapat ba niyang tanggapin ang laban? Sinabi ni Lin sa kanya na huwag mag-alala at iwanan siya. Makikipag-ayos siya sa kanyang sarili. Ang mga tao na nakita ito ay nagsimulang magkatuwaan na ang pinuno ng floating kick, si Lin, ay umabot na sa fusion stage. Ngunit sinabi ng pinuno na naisip niya na ang disipulo ng Soaring Peak Chief ay nayayanig na siya ng sapat. Lumabas na ang pinuno mismo ay isang heavenly sovereign, at nagmayabang pa siya, tinawag ang sarili na ang una sa mailap na rehiyon. Napakakatawa-tawa, nagtanong ang mandirigma sa kanya, fusion, kaya ano? Sa tingin ba talaga niya maaari siyang makipagkompetensya sa kanya? At insultuhan ng Holy Sun, ang mga barbarian mula sa mailap na rehiyon ay kailangang mamatay, at naglabas ng isang sunod-sunod na mga atake. Ngunit hindi man lang gumalaw si Lin mula sa lugar at nagtanong sa kanya, nagbibiro ba siya? At dumaan sa atake ng kalaban, natagpuan niya ang kanyang sarili ng diretso sa harap ng kanyang kalaban. Ngunit hindi tiningnan si Lin sa kanya ng matagal at ginamit niya ang kanyang kick attack at pinaputok ng diretso sa kanyang dibdib. Pagkatapos noon, tumingin si Lin at nagtanong, iyan na ba ang lahat? At hindi rin niya inaasahan na pagkatapos makatali sa Bone of the Supreme, ang pisikal na lakas ay magiging ganoon nakakatakot. Ngayon maaari siyang durugan ng kahit sino sa parehong stage gamit lamang ang natural na lakas ng kanyang katawan. Inutusan ng matanda ang kanyang mga tauhan na atakihin siya at tapusin siya. Agad na pinalibutan siya ng mga mandirigma. Ngunit hindi natakot si Lin at ginamit ang Seal of the Ruler of People. Lahat ng mga mandirigma ay hindi makalaban sa kanya at hindi man lang hinawakan ang kanyang katawan gamit ang kanilang mga daliri. Lahat ng mga mandirigma ay nasugatan at isa sa kanila ang nagtanong, ano ang banal na kakayahan na ito at ang lalaking ito ay masyadong malakas at hayaan ang lahat na gumamit ng mga artifacts upang sirain siya. Ginamit ng isa sa mga mandirigma ang atake ng Immortal Sword of Jade Serenity at inilabas nila ang lahat ng sabay-sabay sa isang atake. Ngunit hindi natakot si Lin sa kanila at tumayo lamang doon at naghintay para sa kanilang atake na umabot sa kanya. Ngunit sinabi ng monghe na ito ay isang malupit na pinagsamang atake at hayaan ang Buddha na siguraduhin na ang taong ito ay aabot sa kanyang hindi maiwasang kamatayan. Nakita ng mandirigma na ang kalbo na bigat na ito ay puno ng awa sa labas, ngunit sa likod ng kanyang likod gumagawa siya ng mga bagay na kahit siya ay hinahamak. Ngunit sumang-ayon pa rin siya sa monghe. Ang mga sandali tulad ni Yelena ay kailangang mamatay sa lalong madaling panahon. Sumigaw ang pinuno ng clan at sinabi na si Chief Ya ay nasa panganib. Sumagot din si Jiao na sinabi niya na dapat siyang tumakas agad. Masyadong huli na ngayon. Ngunit sinabi ni Su sa kanila na hindi sila naiintindihan ng kahit ano. Alam ni Hong na, pagkatapos ng kanyang nakita sa estado ng harmony, wala na siyang pagdududa. Tiyak na nagtatago siya ng ibang bagay. At ngayon makikita nila kung ano pa ang itinatago niya. Nagsimulang tumawa si Lin at sumagot na kung iyon ang kaso, hayaan siyang subukan ito, at ginamit niya ang isa sa mga banal na kakayahan ng upper bone. Lahat ay nagulat na makita ang kanyang atake at nagtanong kung ano ang nangyayari at anong klaseng enerhiya ito. Hindi huminto si Lin doon at gamitin pa ang Divine Punishing Light at direktang sinipsip silang lahat ng magkasama. Lahat ng mga mandirigma ay natatalo at malubhang nasugatan. Hindi man lang nila alam kung ano ang gagawin laban sa kalaban. Humingi pa sila ng tulong sa Fire Elder upang iligtas sila. Sinabi ng matanda na hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay ganoon kagulo. Ang Holy Sun ay malubhang nasugatan na. Kung ang kanilang mga matatanda ay nahulog din, paano siya magre-report sa sekta? Nagpasya siyang gawin ito sa kanyang sariling paraan at agad na inatakihan mula sa barko. Sinabi ng mga tao na ito ang 3-star spiritual artifact ng Fire Elder Buddha Tower. Ito ang kanyang pinakadakilang sandata. Ngayon sila ay naligtas. Ginamit ng matanda ang Buddha Tower attack at sinabi na dito ito magtatapos at mamamatay ang kanilang kalaban. Masaya rin si Lin sa sandaling ito dahil siya ang hinihintay niya. Agad na lumabas ang system at sinabi na ang isang banggaan sa isang peak fusion stage cultivator ay natagpuan at kahit ang passive effect ay na-activate.
Nagiging mas malakas siya kapag nakikipagkita sa mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. At ang kapangyarihan ng full fusion stage ay nakuha. Sinubukan ng matanda na lumapit sa kanya, ngunit hindi niya kaya at ginamit ang kanyang atake sa bawat oras, ngunit laging itinataboy ni Lin sila. Nagulat ang matanda at nagtanong, nagtatago ba siya ng kanyang kapangyarihan sa buong oras na ito? Ngunit hindi sumagot si Lin at naglabas ng isang stream ng enerhiya sa kanya. Sinabi ng matanda sa matanda na ang insidente ngayon ay inaamin nila ang pagkatalo. Ang Heavenly Ascension Sect ay kusang loob na sumusuko sa laban para sa lihim na mundo. Nagalit si Lin at sinabi sa kanila na dumating sila kapag gusto nila at nagpa siya na umalis na lamang. Kung ganoon, dapat silang mamatay. Sumagot ang matanda na ang lalaki ay lumampas na sa hangganan. Hindi ba siya natatakot sa galit ng Heavenly Ascension Sect? Ngunit bigla siyang nag-isip sandali at sinabi na ngayon ang lahat ay malinaw sa kanya at nangangahulugan iyon na si Elder mula sa outer courtyard. Namatay din siya sa kanyang mga kamay. Sinabi ni Lin sa kanya na tama iyon. Dahil nakagawa na siya ng mga kalaban, bakit hindi pumatay ng ilan pa para sa katuwaan? Nang hindi man lang nag-iwan ng isang pagkakataon para sa buhay ng mga matatanda, sinunog niya siya ng buhay at hindi man lang pinahintulutan siyang sabihin ng kahit ano sa huli. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.